ang United Nations at ang Pilipinas bilang kasapi. Ang United Nations ay itinatag noong 1945 bilang isang pandaigdigang organisasyon na may layuning itaguyod ang pagtutulungan ng mga bansa at ang pandaigdigang kapayapaan. Inaasahan na sa pagkakatatag ng United Nations ay mapipigilan ang pagsiklab ng panibagong pandaigdigang digmaan. Ang pagtatatag ng United Nations. June 12, 1941 nang lumagda ang mga kinatawan ng Britanya, mga kasapi ng British Commonwealth at mga Europeyong bansang nasakop ng Nazi Germany sa isang Inter-Allied Declaration sa St. James Palace sa London. Sa deklarasyong ito ay pinagtibay ng mga bansang lumagda ang kanilang alyansa laban sa Alemanya at Italia. Ipinahayag din nila ang hangarin para sa isang mapayapang mundo na nababatay sa pagtutulungan ng mga mamamayang malaya at nakakatamasa ng pang-ekonomiya at panlipunang seguridad. August 14, 1941 ay napagkasunduan nina Franklin D. Roosevelt, ang Pangulo ng Estados Unidos, at Winston Churchill, punong ministro ng Britanya, ang Atlantic Charter. Ang Atlantic Charter ang nagsilbing blueprint ng kaayusan ng mundo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. October hanggang November 1943 na magpulong ang Estados Unidos, Great Britain at Soviet Union at nagkasundo na pairalin at panatilihin ang kapayapaan sa sandaling matalo ang Axis powers. April 25, 1945 ay 50 bansa ang nagpulong sa California, USA upang balangkasin ang karta na magsisilbing pangunahing batayan ng mga layunin, gawain at estruktura na itatatag na pandaigdigang organisasyon. June 26, 1945 ay formal na nilagdaan ang United Nations Charter na opisyal na nagtatag sa samahan. Ang mga layunin ng United Nations. Batay sa United Nations Charter, mayroong 4 na pangkalahatang layunin ang United Nations. Una ay ang panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Pangalawa ay ang bumuo ng mabuting ugnayan sa pagitan ng mga bansa batay sa prinsipyo ng pantay na karapatan at sariling pagpapasya ng mga tao. Itaguyod ang pagtutulungan ng mga bansa sa paglutas ng mga suliraning pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura o pantao at sa pagsulong sa mga karapatan at kalayaan ng bawat isa. At maging sentro na nagkakaisang aksyon ng mga bansa upang makamit ang mga layuning ito. Sa kasalukuyan ay binibigyang pansin ng UN ang pagkamit ng likas-kayang pag-unlad o sustainable development para sa lahat ng mga kasaping bansa. Tumutukoy ito sa pag-unlad kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon nang hindi nagdudulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan. Upang makamit ang hangaring ito ay inilatag ng United Nations noong 2015 ang 17 Sustainable Development Goals o SDG na inaasahang makamit ng mga bansa bago matapos ang taong 2030. Walang kahirapan. Layo nito na sa taong 2030 ay wakasan ang lahat ng anyo ng kahirapan. Walang nagugutom. Layo nito na sa taong 2030 ay tuldukan ang kagutuman, magkaroon ng seguridad sa pagkain at mapabuti ang nutrisyon at maisulong ang likas-kayang pagsasaka. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Tiyakin ang kalusugan at isulong ang dekalidad na buhay para sa lahat, anuman ang edad. Dekalidad na edukasyon. Tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad ng edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay ng mga pagkakataon ng pagkatuto para sa lahat. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Makamtan ang pagkakapantay-pantay sa kasarian at palakasin ang kababaihan. Malinis na tubig at sanitasyon. Tiyakin ang pagkakataon at likas-kayang pamamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. Abot-kaya at malinis na enerhiya. Tiyakin ang pagkakaroon ng akses sa abot-kaya, maaasahan, likas-kaya at makabagong enerhiya para sa lahat. Disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya.
Maisulong ang napapanatili, inklusibo, likas kayang pag-unlad, buo at produktibong pagtatrabaho at makapagsulong ng disenteng trabaho para sa lahat. Industriya, inobasyon at infrastruktura. Makabuo ng matatag na infrastruktura, maisulong ang inklusibo at likas kayang industrialisasyon at alagaan ang inobasyon. Bawasan ang hindi pagkakapantay. Layo nito na bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa. Mga lungsod at pamayanang tuloy ang pag-unlad. Layo nito na mapanatiling ligtas, inklusibo, matatag at likas kaya ang mga lungsod na tinitirhan ng mga tao. Responsableng pagkonsumo at produksyon. Layuning matiyak ang likas kayang pagkonsumo at eskantilyon o pattern ng produksyon. Aksyong pangklima. Kumilos upang mapuksa ang pagbabago ng klima at ang mga epekto nito. Buhay at yamang dagat. Matipid at maayos na paggamit ng mga yaman na galing sa katubigan para sa likas kayang pag-unlad. Buhay at yamang lupa. Protektahan, buhayin muli at isulong ang likas kayang paggamit ng terrestrial na ecosystem, napapanatili ang pamamahala sa mga kagubatan, wakasan ang pagkatuyo ng kalupaan, matigil ang pagkasira ng kalupaan at pagkawala ng saribuhay. Kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon. Layo nito ang maisulong ang kapayapaan at inklusibong lipunan para sa likas kayang pag-unlad, magbigay ng akses sa hustisya para sa lahat, magtaguyod ng epektibo, may pananagutan at inklusibong mga institusyon sa lahat ng antas. At ang pagtutulungan para sa mga adhikain. Layo nito na mapatibay ang mga paraan upang mapatupad at mapasigla ang Global Partnership for Sustainable Development. Ang mga bahagi ng United Nations. Ang General Assembly. Ito ang tumatalakay sa mga pandaigdigang issue, polisiya at proyekto ng organisasyon. Binubuo ng mga kinatawan mula sa 193 na kasaping bansa. Nagtitipon tuwing September sa UN headquarters sa New York upang talakayin ang iba't ibang napapanahong issue. Ang United Nations Security Council, ang namamahala sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Nangunguna ito sa pagtukoy sa mga banta sa seguridad o tangkang pagsalakay. Hinihikayat din ito ang mga partido na lutasin ang mga sigalot sa mapayapang paraan. Maaari din itong magpataw ng parusa o gumamit ng puwersa upang mapanatili o maibalik ang kapayapaan at kaayusan. Binubuo ng 5 permanenteng miyembro at 10 di-permanenteng miyembro na inihahalal ng UN General Assembly tuwing 2 taon. Ang Economic and Social Council, ang namamahala sa koordinasyon, pagtalakay at pagsuri ng mga polisiya at pagbibigay ng mga rekomendasyon kaugnay ng mga isyong pang-ekonomiya, panlipunan at pangkapaligiran, maging ang pagkamit sa mga napagkasundo ang layuning pangkaunlaran. Binubuo ng 54 na kasaping bansa at bawat taon ay naghahalal ang UN General Assembly ng 18 bansa na magiging kasapi na magsisilbi ng 3 taong termino. Ang United Nations Trusteeship Council, binuo upang pangasiwaan ang 11 trust territories at tiyaking maihahanda ang mga ito sa pagkamit ng kasarinlan. Matapos makamit ng 11 trust territories ang kanilang soberanya, ay sinuspindi na ang operasyon noong 1994. Bagamat hindi aktibo sa kasalukuyan, ay maaari pa ring magpulong ang konseho kung hihilingin ng General Assembly. Ang International Court of Justice, ang panghukumang sangay ng United Nations. Tungkulin nitong litisin ang mga kasong inihain dito ng mga estado at magbigay ng mga payong legal sa mga usaping idinulog ng mga bahagi at ahensya ng United Nations. Binubuo ng 15 husgado na hinalal ng United Nations General Assembly at Security Council. Ang ICJ ay kasalukuyang nakabase sa The Hague, Netherlands. At ang UN Secretariat,
ang nagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain ng United Nations at pinamumunuan ng Secretary General na inihalal ng UN General Assembly. Ang papel ng Pilipinas sa United Nations. Ang Pilipinas ay kabilang sa 51 bansa na unang lumagda sa UN Charter noong 1945. Maraming mahalagang papel na ginampanan ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations mula sa pagkakatatag nito hanggang sa kasalukuyan. Nakibahagi ang Pilipinas sa San Francisco Conference noong 1945. Pinamunuan ni Carlos P. Romulo, isang kilalang manunulat, mamamahayag, sundalo at politiko, ang delegasyong ipinadala ng Pilipinas sa komperensya. Sa pagkakatatag ng United Nations ay nagsilbing ambasador at permanenteng kinatawan ng Pilipinas si Carlos P. Romulo sa UN mula 1946 hanggang 1953. Siya rin ang naging unang Asyanong Pangulo ng UN General Assembly noong 1949. Matapos ang panunungkulan ni Romulo ay nagkaroon pa ng ibang kinatawan ang Pilipinas sa United Nations. Bukod sa kanila ay marami pang Pilipino ang nagsilbi sa UN at nag-iwan ng marka sa organisasyon. Ang ilan sa mga ito ay sina Reynaldo Naval Jr. na tumulong sa misyong pangkapayapaan sa Kosovo noong 1999. At Heidi Mendoza na nagsilbing Undersecretary General ng United Nations Office of Internal Oversight mula 2015 hanggang 2019. Malaki rin ang naging papel ng Pilipinas sa pagsulong ng mga polisiya at programa ng United Nations. Isa ang Pilipinas sa mga sumuporta sa pagkilala sa Israel bilang isang malayang estado noong 1948 at sa pagsapi nito sa United Nations noong 1949. Nang binuo ang United Nations Command noong 1950 bilang pagtugon sa pananakop ng Hilagang Korea sa Timog Korea, ay nagpadala rin ang Pilipinas ng mga sundalo. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapadala pa rin ang Pilipinas ng mga sundalo at mga eksperto upang tumulong sa persampang kapayapaan bilang di-permanenteng kasapi ng UN Security Council. Nakikibahagi rin ang Pilipinas sa mga programang pang-ekonomiya, panlipunan at pagkaunlaran ng United Nations. Maraming beses na nagsilbi ang Pilipinas bilang miyembro ng UN Economic and Security Council. Isa ang Pilipinas sa mga bansang bumuo ng G77 Coalition noong 1964 na naglalayong isulong ang mga pang-ekonomiyang interes ng mga papaunlad na bansa sa United Nations at hikayatin ang pagtutulungan ng mga ito tungo sa kaunlaran. Ang Pilipinas lamang ang natatanging bansa sa Asya na pinagtibay ang 8 sa 9 na pangunahing pandaigdigang kasunduan tungkol sa karapatang pantao. Kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang nagsisikap upang makamit ang mga Sustainable Development Goals na inilatag ng United Nations. Nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 ang mga hakbang sa kasalukuyang administrasyon tungo sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng SDG. Ang ambag ng United Nations sa Pilipinas. Malaki rin ang ambag ng United Nations sa Pilipinas. Nakikipagtulungan ang United Nations sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga pandaigdigang kasunduan at pagsusulong ng mga hangarin at programa nito kaugnay ng kapayapaan at seguridad, karapatang pantao at likas kayang pag-unlad. Bukod sa suportang pinansyal at teknikal na ibinibigay sa bansa, mahalaga ang United Nations sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa at mga organisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay matindi ang pinsalang idinulot ng kaguluhan sa ating bansa. Umabot ng halos 2 dekada bago tuluyang nakabangon ang lipunan at ekonomiya ng bansa. Naisakatuparan ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng United Nations tulad ng IMF, UNESCO, UNICEF at iba pa. Nagpadala ang mga ito sa Pilipinas ng tulong pinansyal at suportang teknikal mula sa mga profesional at dalubhasa. Mahalaga din ang paglagda ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong 1982.
Itinakda ng UNCLOS ang 200 nautical mile na Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa, kung saan ay may eksklusibo itong karapatan sa mga likas na yaman na maaaring makuha dito. Isa ang UNCLOS sa pangunahing batayan ng ating bansa sa paghiit ng ating karapatan sa kanlurang dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea. Ang United Nations at ang Pilipinas bilang kasapi.